which we now have our clearest sign yet that the United States dollar is in real trouble. We're going to show you what China has been doing that has me very worried, and what the United States is lying about, quite frankly. When New York, which happens to be the financial capital of the world, sneezes, the rest of the world leading money managers are warning the collapse of another collapse. Ito ay isang bagay na matagal nang nagbibigay sa atin ng babala at tila nagiging seryoso na. Malapit na nating makita ang ilang matindi at seryosong pangyayari. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kung ikaw ay nasa 1%, maaring okay ka. Malamang ay magkakaroon ka pa ng mas maraming pera. Pero kung katulad mo ko, dapat ka maging sobrang concern sa mga darating na pangyayari. Dahil apektado ng ekonomiya ng Estados Unidos ang lahat ng ekonomiya sa buong mundo. Dahil ang basehan ngayon sa bawat ekonomiya ng buong mundo ay ang fiat currency na US dollar. At ito rin ang nagpapaikot sa ekonomiya ng ating bansa, ang bansang Pilipinas. Kahit sa palagay ko, maraming tao ang hindi nakakita ng malaking bahagi nito. Ang bahagi ng China sa pag-unlad na ito na ngayon ay may malinaw na senyales na ang dolyar ng Estados Unidos ay nanganganib talaga. At ito ay totoong-totoo. Ipapakita ko sa iyo ang mga hakbang na ginagawa ng China na nagbibigay sa atin ng matinding pangamba at mga kasinungalingan ng Estados Unidos kung totoo nga ito. Ang mga rates ay bumababa. Wala dapat ipangamba. Totoo nga ba ito? Maghanda ka dahil nakakatakot ang data na ito. Oo, talagang nakakabahala. Tulad ng sinabi ko, kung ikaw ay nasa 1%, dahil malamang ay magiging mas mayaman ka pa. Pero karamihan ng tao ay hindi. Marami sa kanila ay malulublob sa matinding kahirapan. Makakarating tayo dyan sa sandaling ito. Pero una, gusto kong maging malinaw. Hindi kaagad magugulo ang dolyar ng Estados Unidos. Hindi ito biglang babagsak. Ang malalaking istruktura ay hindi bigla ang maguguho. May mga paso at bitak. Kasama ang isang kontroladong demolisyon na nagpapabagsak ng malaking istruktura. At sa metaphor na ito, ang malaking istruktura ay ang ekonomiya ng Estados Unidos. At siguraduhin maintindihan mo ito, kaibigan. Isang kontroladong demolisyon. Iyon ang ating susubaybayan ngayon. Ang dolyar ng Estados Unidos ay hihinto sa pag-iral tulad ng ating alam at magiging isang digital na dolyar na kontrolado ng Wall Street sa halip ng US Treasury. Ito ay nangyayari kahit na gusto mo o hindi. Ang barko ay lumayag na at mas malayo pa ito kaysa sa karamihan sa mga Amerikanong nakakaalam. Kaya nangyayari iyon at tulad ng sinabi ni Putin noong nakaraang linggo sa kanyang panayam kay Tucker Carlson, ang Estados Unidos ay sinisira ng dolyar sa kanilang sariling mga kamay. Tama siya tungkol dito. Tignan mo kung ano ang nangyayari sa mundo. Kahit ang mga kaalyado ng Estados Unidos ay nagbabawas ng kanilang reserbang dolyar, nakikita ito ng lahat at nagsisimula ang lahat na humanap ng paraan para mapanatili ang kanilang sarili. Ayon pa kay Maurice, isang sikat na YouTuber, ito ay ganap na kamangmangan mula sa perspektiba ng interes ng Estados Unidos at ang mga nagbabayad ng buwis dahil ito ay sumisira sa ekonomiya ng Estados Unidos, sumisira sa kapangyarihan ng Estados Unidos sa buong mundo. Alam mo ba kung ano ang mangyayari o hindi? Mayroon bang nakakaalam sa Estados Unidos na nakakatanto nito? Ano ba ang ginagawa natin? Tinatanggal mo ang iyong sarili. Lahat ng mga eksperto ay nagsasabi ng mga bagay na ito bago pa naipakita sa atin ang datos mula sa China. Gusto kong maintindihan natin ang isang bagay tungkol sa mga US Treasuries tulad ng sinasabi ng lola ni Maurice. Ang US Treasuries ay tinuturing na pinakaligtas na investment sa buong mundo. Ito ay inilalabas ng pamahalaan ng Estados Unidos at ito ay sinusuportahan ng buong tiwala at kredito ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kaya naman dapat ka mag-invest dito, diba? Ngunit sa ngayon, ang halaga ng mga US Treasuries na naiwan ay mas mababa sa 26 trilyon noong fall ng mahigit sa 30 trilyon. Saan nagpunta ang 4 trilyon na iyon? Ang sagot ay iniwan nila ito at itinapon nila. Ang pinakamalalaking dayuhang tagapanagot ng mga treasury bills na ito ay ang Japan, China, Saudi Arabia at UK na binibenta ang lahat ng mga ito. Karaniwan kapag itinatago ang mga treasuries na ito, binibigyan ng China ang pera sa Estados Unidos at inaasahan
na ibabayad ito kasama ang interes. Kaya ang Estados Unidos ay kumukuha ng pera mula sa China at pagkatapos ay ito ay ipinapadala sa Ukraine at iba pang mga lugar tulad ng sinasabi ni Senator Rand Paul. Ito ay kamakailan ngunit hindi tama na magpahiram na mas maraming pera mula sa China upang ipadala ito sa Ukraine. Wala itong kabuluhan. Ito ay gumugulo sa atin at nagpapahina, hindi pinapalakas, ika pa niya. Pero ito ay hindi bago. Ang malaking balita ngayon ay ang China ay tinatapon ang mga US Treasuries na parabang hindi na ito kailangan. Ang malupit na stimulus ay inululunsad dahil ang ekonomiya ay malubha na nagugulo. Kaka-announce lang noong November na ang pinakabagong datos ng US Treasuries ay makikita ang malupit na pagbagsak. Marami pang mga bansa ang nagbebenta ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng US Treasuries. Ang pag-aari ng China sa US Treasuries ay bumaba sa halos 800 billion na lang. Isang malaking pagbaba at ito ang pinakamababa sa loob ng 20 years. At tulad ng pinapakita ng datos, ang China ay nagbebenta ng mga US Treasuries na mahigit 10 years. Ngunit ang kahangahangang bagay sa bagong datos na ito ay ang Beijing ay nagbenta ng 15% ng kanilang kabuuang ari-arian ng US Treasuries. Kung ito ay sinanla sabay-sabay, sisirain nila ang Estados Unidos at alam ito ng Kongreso. Nagpapatupad sila ng mga tabletop exercises dito nang tanungin si Janet Yellen kung ano ang kanilang contingency plan sa kagawaran ng pananalapi. Ito ang kanyang sagot. Ang senaryo ay ang China, ang pangalawang pinakamalaking dayuhang tagapag-ari ng US Treasuries, ay itatapon ang $859 billion na Treasury securities. Paano ka nakikipagtulungan sa mga kaalyado natin sa buong mundo at sa Federal Reserve para malutas ang sitwasyon kung ang China ay itatapon ang dami ng Treasury securities overnight? Kaya hindi tayo nakikipag-engage sa partikular na mga ehersisyo para tugunan ang ganyang panganib. Ngunit ang National Security Council ng Estados Unidos ay tiyak na nag-aalala araw-araw. At ito ay lumalala. Tandaan natin, ginagamit natin ang kita mula sa pagbebenta ng mga treasuries na ito para sa halos ng lahat ng bagay na iniingatan sa Estados Unidos, mula sa Social Security hanggang sa lahat ng digmaang gustong-gusto ng Estados Unidos na simulan. Ito ay magkaugnay lahat. Ang Saudi Arabia at ang BRIC nations ay nagtatapon ng milyon-milyong dolyar ng US Treasuries, pero ito ay mas lumalala at sa palagay ko, ito ang pinaka-importanting bahagi ng kwento dahil hindi natin kontrolado ang China at tila hindi na natin kontrolado ang ating sariling mga bangko sa ating bayan. Sapagkat ang mga bagay ay patungo na sa kakaibang direksyon. Ang dolyar ay patungo na sa kasiraan. Kung ating makikita ang yield ng curve, ay panalangin natin na magsimulang umangat muli. At nawa ay huwag maapektuhan ang ekonomiya ng ating bansa, na tayo magkaroon ng matinding pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, na anuman ang mangyari, tayo kumapit sa Kanya. Ngunit ako'y naniniwala na ito ay pakana ng pinakamalakas na pwersa ng kasamaan upang tayo ay makontrol nila at mamarkahan ng marka ng halimaw. Revelations 13 verse 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Kaibigan, anuman ang mangyari, tayo sumunod sa batas ng ating Panginoong Diyos at huwag sa alituntunin ng tao na sumasalungat sa tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Dahil matatanggap natin ang tatak ng halimaw at tayo ay makakaranas ng 7 salot. Dahil ang anak ng ating Panginoong Diyos na susunod sa kanyang kagustuhan at sa kanyang mga utos ay hindi makakaranas ng huling 7 salot, bagkus tayo ay hindi papabayaan ng ating Panginoong Diyos kahit na tayo ay hindi makakabili o makakabenta. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, nakikita na po namin, Panginoon, ang propesiya ng hindi pagbili at pagbenta kung hindi po namin matatanggap ang tatak ng kaaway. Patnubayan, Panginoon, ang inyong bayan. Iligtas po kami sa anumang klase ng kapahamakan. Tulungan kayo, Panginoon, na isaalang-alang ang pananampalataya namin bilang prioridad ng aming buhay. Salamat o Panginoong Diyos sa inyo pong pagmamahal sa amin at tulungan kaming humawak sa pananampalataya sa pagsunod sa inyo pong mga utos na manifestation ng aming pong pagmamahal sa inyo at ipakita at ipadama sa amin, Panginoon, ang lubos-lubos ninyong pagmamahal sa amin mula ngayon at magpakailan pa man.
Purihin ka, O may Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.